Mga kapatid, huwag ka munang aalis dahil may paanyaya ang Diyos na hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat. Kasama ka. Welcome to All for Jesus Daily Devotion. Ngayong araw na ito, gusto kong ibahagi ang isang napakahalagang katotohanan mula sa Biblia. Ang Diyos ay hindi tahimik. Ang Diyos ay hindi nagkukubli. Ang Diyos ay patuloy na nagyayaya. Hindi ito paanyaya ng tao, hindi ito paanyaya ng relihiyon. Ito po ay paanyaya ng Diyos sa buong sangkatauhan. Simple ang mensahe ng Biblia. God calls, God invites, God waits. At ngayon po, pag-uusapan natin kung paano malinaw na ipinapakita ng salita ng Diyos ang kaniyang paanyaya. Ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat, walang pinipili. Pinaalalahanan tayo in John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin natin ang salitang sanlibutan. Hindi nito sinasabing piling tao, hindi nito sinabing mabubuti lang, hindi nito sinabing mga relihiyoso lang. Sanlibutan means lahat. Lahat po ng uri ng tao. Lahat ng pinanggalingan, lahat ng may kahinaan at pagkukulang. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi base sa galing mo, kundi sa pag-ibig niya. Hindi ito reward para sa mabubuti lamang, kundi grasya para sa nangangailangan. This is powerful truth. Grace before change, love before performance, call before correction. Maraming tao ang akala nila kailangan muna nilang ayusin ang sarili bago lumapit sa ating Panginoon. Pero malinaw ang Biblia, lumapit ka muna, saka ka babaguhin. Ang paanyaya po ng Diyos ay bukas kahit sugatan ka, pagod ka o nagkamali ka. Hindi Kanya tinataboy, inaanyayahan Kanya. Ang paanyaya ng Diyos ay paanyaya sa bagong buhay. Pinaalalahanan tayo, halina kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi lang para pumasok sa simbahan, ito po ay paanyaya para lumaya ang ating mga puso. Paanyaya para magpahinga ang ating mga kaluluwa. Paanyaya para magbago ang direksyon ng ating mga buhay. Ang salitang halina ay hindi utos na mabigat. Ito ay imbitasyon na may malasakit. Hindi sinabi ni Jesus na ayusin mo muna ang buhay mo. Ang sinabi niya, halina. God's invitation is not pressure. It is promise. It is rest. It is hope. Kapag tinanggap mo ang paanyaya ng Diyos, hindi ibig sabihin mawawala lahat ng problema. Ang ibig sabihin po nito ay hindi ka na nag-iisa. May kasama ka na sa bawat laban mo. May lakas ka na galing sa Kanya. From broken to healed. From lost to found. From burden to blessed. Ito ang paanyaya ng Diyos. Isang buhay na may direksyon, may pag-asa at may layunin. Ang Diyos ay patuloy na naghihintay. Hindi tumitigil ang Diyos sa pag-anyaya sa iyo, kapatid. Hindi siya napapagod maghintay. Hindi siya nagsasawang tumawag. Ang paanyaya ng Diyos ay hindi lang paminsan-minsan. Ito ay araw-araw. Sa bawat pagising mo, may paanyaya. Sa bawat paghinga mo, may grasya. God is calling gently, calling patiently, calling lovingly. Hindi para husgahan ka, hindi para saktan ka, kundi para yakapin ka at bigyan ng bagong simula. Kapatid, remember this truth. You are invited, you are wanted, you are loved. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong walang hanggang paanyaya. Salamat dahil kahit kami ay mahina, ikaw ay patuloy na nagiging tapat. Kahit kami ay naliligaw, ikaw ay naghihintay. Inaanyayahan mo kami hindi dahil karapat dapat kami, kundi dahil mahal mo kami. Turuan mo kaming tumugon sa iyong tawag araw-araw.
Baguhin mo ang aming puso, ayusin mo ang aming mga landas at punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong buhay na handa mong ibigay. This is our prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, God's invitation is open. Step in, hold on, and leave change. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating daily devotion. I believe na kumilos ang Diyos sa puso mo ngayon. Claim the blessing of the Lord, kapatid. Click the like button at ipagsigawan mo sa comment box kung gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay mo. And if you want to know Jesus, I encourage you to start reading your Bible and you can follow this page dahil araw-araw tayong nagbubulay ng salita ng Diyos. Pindutin na rin po ang bell button para updated kayo sa ating daily devotions. Maraming salamat mga kapatid. Always remember, this is all for Jesus.